Dominant Protector. Credit to the author. 4,631-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lolo, anong sinasabi mo? Namula si Natalie at tumakbo sa kahihiyan. Maya-maya, bumalik siya na may hawak na maliit na kahon na gawa sa kahoy. Inabot niya ito kay Truett at sinabing, ito ay regalo mula kay Junior Brother. Buksan mo at tingnan mo. Oh! Binuksan ni Truett ang kahon na gawa sa kahoy. May dalawang item sa loob nito. Ang isa ay isang magandang espiritual na bote ng jade, at ang isa ay nakabalot sa isang pulang tela. Nagliwanag ang mga mata ni Truett. Star Ink Milk. Baby Ginseng. Napaka-generous talaga ng batang ito. Maging ang Star Ink Milk o ang Baby Ginseng, pareho silang bihirang bagay sa mundo. Hindi dahil ang halaga ni Truett ay bababa dahil sa kanyang katayuan, kahit na hindi ito kapaki-pakinabang sa kanya, maaari niyang palaging ibigay ang mga ito sa iba. Bukod pa rito, maaaring gamitin ang Baby Ginseng at ang Star Ink Milk para gumawa ng mas mataas na grado na elixir. Ang pagbabalik ng pabor ni Terrence sa pagkakataong ito ay malamang na hindi kukulangan sa halaga ng espiritual na tiyang nagpapakita ng tip. Hehe, wala ito kay Little Junior Brother. Buong pagmamalaking nagtaas-baba si Natalie. Hehe, tingnan natin kung hanggang saan ang mararating niya sa hinaharap. Sige, munting Natalie, dahil binigyan mo siya ng 10,000 salita na mantra, ikaw na mismo ang makakagawa ng bago. Ito ang pag-aaral ng ating pamilya Salter. Hindi pwedeng mawala ng ganun-ganun lang. Sabi ni Truett habang nakatingin sa apo ng mapaglarong babae. 10,000 words. Lolo, nagbibiro ka siguro. Biglang nakaramdam ng kilabot si Natalie. Hindi ako nagbibiro. Ipapaubaya ko sa iyo itong mahalagang gawain. Maglaan ka ng oras. Bagamat nakangiti si Truett, hindi mapag-usapan ang kanyang tono. Oh, Natalie ay ganap na walang sigla ngayon. Wala siyang choice kundi ang maglakad sa super study room na tulala. Gaano katagal ang pagsusulat ng 10,000 salita ng katotohanan? Mabuti yan, hayaan mong patigasin ng babaeng ito ang kanyang puso. Nakangiting alam ni Truett habang tinitingnan ang regalong ibinigay sa kanya ni Terrence. Hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ni Terrence. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at sinabing, alamin ang impormasyon tungkol kay Linden at sa grupo ng mga taong nagtipon sa ilalim niya. Ayusin na may magbabantay sa kanila. Paglabas ng bahay, nabuhayan ng loob si Terrence, hindi lang dahil nakainom siya, kundi dahil natutunan niya ang 10,000 salita na mantra. Sinulyapan lang niya ito at alam niyang hindi simple ang mga salita. Hahanap siya ng oras para pag-aralan ito at may matutunan mula rito. Plano ni Terrence na simulan agad ang pagpino pagkatapos bumalik sa pavilion, ngunit hindi niya inaasahan na may naghihintay sa labas ng courtyard. Ito ay ang tagapamahala ng panloob na sekta, si Mufan. Senior Kuya Mufan, kumusta ka na? Kinulong ni Terrence ang kanyang mga kamay mula sa malayo. Junior Kuya Linford, kumusta ka na? Pinaghintay mo ako. Nakangiting bati sa kanya ni Mufan. Ito ang katotohanan. Dumating siya upang bisitahin si Terrence sa madaling araw, ngunit hindi niya inaasahan na wala si Terrence kagabi. Bilang tagapamahala ng panloob na sekta, ang kanyang malaking nakatatandang kapatid ay kailangang maghintay sa labas ng 4 na oras. Ito ay maaaring ituring na isang kakaibang anekdota. Oh! Hinahanap ako ni Kuya Mufan. Halika, pasok ka. Mabilis na pinapasok ni Terrence si Mufan. Hehe, Junior Kuya Linford, ikaw ang henyong alagad na pinakanakuha ng atensyon sa ating Green Cloud Pavilion. Ang tagal mo nang wala, kaya bilang senior mong kapatid, tama lang napuntahan kita at tingnan. Ano sa tingin mo? Nakangiting sabi ni Mufan. Sa katunayan, sa kasalukuyang lakas at katayuan ni Terrence, si Mufan ay nagpaplanong pumunta sa sandaling mabalitaan niyang bumalik na si Terrence, lalo na pagkatapos niyang malaman na napilayan ni Terrence ang isang mid-stage na nascent soul cultivator sa isang galaw. Gusto niyang pumunta sa lalong madaling panahon kahapon, ngunit si Terrence at ang kanyang mga kaibigan ay abala sa pagtitipon at hindi siya iniimbitahan, kaya naantala niya ito hanggang ngayon.
Na problema ko si Senior Kuya Mufan. This time, ikaw na ang tumulong sa akin na i-cancel ang mission ko. At saka, sinabi rin ni Senior Kuya Luri, Senior Kuya ko at iba pa na kapag nagkaroon sila ng conflict kay Delmar, salamat sa iyo, Senior Kuya Mufan, na nakaalis sila sa sitwasyon. Tatandaan ko ang pabor na ito para sa kanila. Seryosong sabi ni Terence. Habang nagsasalita siya, nagsimulang magtimpla ng espiritual na tsaa si Terence. Bagamat hindi ito kasing profesional ng Natalie, at hindi ang bihirang espiritual na tsaa, ito ay isang mataas na kalidad na espiritual na tsaa, at ito ay nakakapreskong sa bibig. Junior Kuya Linford, masyado kang seryoso. Si Beren at ang iba ay mga senior mong kapatid, pero junior brothers ko rin sila. Dahil nagkataon na nasagasaan ko ito, natural lang na humakbang ako para pigilan ito. Kung hindi, ako, ang panganay na nakatatandang kapatid ng Katie wala ng panloob na sekta, ay matatawag na dead body without a proper job. Sabi ni Mufan sabay iling. Hehe, kahit anong mangyari, kailangan kong magpasalamat, Senior Brother Mufan. Ang swerte ng Green Cloud Pavilion na magkaroon ng senior brother na tulad mo na namamahala sa inner sect. Tumawa si Terence. Iilan lang ang mga tao sa upper echelons ng pavilion na nagustuhan niya, at isa na doon si Mufan. Junior Kuya Linford, dahil lang sa mga salita mo, kailangan ko talagang gawin ang lahat ng aking makakaya sa hinaharap, kahit na mamatay ako. Tumawa si Mufan at agad na nagsalita, Junior Brother Linford, ano ang plano mo? Plano. Tumingin si Terence kay Mufan na may pagkalito. Ang ibig kong sabihin ay, interesado ka bang kumuha ng posisyon, tulad ng pagiging pangalawang senior na kapatid ng panloob na sekta o kung ano? Pagkatapos ng lahat, kasama ng malaking kapangyarihan ang malaking responsibilidad. Sabi ni Mufan na may mas malalim na kahulugan. Ang tagapangasiwa ng panloob na sekta, pangalawang nakatatandang kapatid. Kumurap si Terence, nalilito. Hindi ba ito ang posisyon na gagamitin bilang sandata? Hindi siya bagay. Walang itinago si Mufan at diretsyong sinabing, kung siya ang nasa ganitong posisyon bago ka bumalik, walang makatututol. Pero ngayon, paano pa rin siya magkakaroon ng mukha para magpatuloy sa pag-upo sa ganitong posisyon? Umalis siya. Naintindihan kaagad ni Terence. Ito ay kapareho ng kanyang pakikipaglaban para sa numero unong tirahan ang mga matataas na tao ng pavilion ay hindi pa man lang lumabas para gumawa ng ingay, at lahat sila ay umaarte na parang wala silang alam tungkol dito. Malamang na nagbago ang paninindigan ng mga matataas na iyon na dapat ay nasa panig ng pagsasamantala sa sitwasyon matapos marinig ang nangyari kahapon. Fence-eater talaga sila. Hindi ko ito itatago sa iyo. Kahapon, nagmungkahi ako sa Elder Council ng Green Cloud Pavilion na hayaan kang maging pangalawang senior brother ng inner sect. Sa huli, ang Elder Council ay nagkakaisang sumang-ayon dito. Ang tono ni Mufan ay may bahid ng hindi maipaliwanag na pangungutya. Kung iisipin muli ang pagganap ng mga matatanda ng Green Cloud Pavilion, talagang tumatalon-talon sila na parang mga clown. Dati, sila ang tumatalon-talon para samantalahin ang sitwasyon, at ngayon, sila na rin ang pumalo sa isang tao kapag siya ay nasa ilalim. Kung ang ganoong grupo ng mga tao ay pinahihintulutan na humawak ng mataas na antas ng mga posisyon, hindi matitiis ng langit kung mapapaunlad pa rin ang Green Cloud Pavilion. Hindi mapigilan ni Terence na ngumiti ng malamig. Sinamantala ng mga taong ito ang kanyang kawalan at kinuha ang room number 1. Hindi pa niya naaayos ang score sa kanila, at nakaupo na sila sa bakod. Ang ganda ng mga mata nila. Bagaman alam kong sayang ang talento na hayaan kang kunin ang posisyon na ito, Junior Brother Linford, sa iyong kakayahan, ito ay isang hakbang lamang para sa paglipat. 4,632. Sa hinaharap, tiyak na makakaakyat ako sa langit. Ang hakbang na ito ay para lamang magkaroon ng karanasan. Ano sa palagay mo, Junior Brother Linford? Nang makitang hindi interesado si Terence, nagpa siya si Mufan na maging manghikayat. Pinahahalagahan ko ang mabuting hangarin ni Senior Brother Mufan. Nabalitaan ko na si Randolph ay naging pangalawang Senior Brother ng Outer Sect Steward dahil sa iyo, Senior Brother Mufan. Ginawa mo talaga ang lahat para sa amin. Ako, ang Junior Brother mo, ay lubos na nagpapasalamat.
Taos-pusong nagpasalamat si Terence sa kanya bago umiling. Ngunit hayaan mo akong maging tagapangasiwa ng panloob na sekta, pangalawang senior, kalimutan na natin ang bagay na ito. Senior Mufan, dapat mong malaman na hindi ko gusto ang mga bagay na ito. Napakahirap na masangkot sa makamundong mga gawain. Si Terence ay may napakalinaw na layunin para sa kanyang pag-unlad sa hinaharap, at ang kanyang pananaw ay hindi kailanman limitado sa Green Cloud Pavilion. Ang posisyon ng pamamahala sa panloob na sekta, pangalawang nakatatanda, ay tila isang magandang posisyon, ngunit tiyak na mayroong lahat ng uri ng mga walang kwentang bagay na kukuha ng maraming enerhiya, mas gugustuhin niyang gugulin ang oras na iyon sa paglilinang. Hehe, naiintindihan ko yan. Gayunpaman, ito talaga ang ideya ng master ng Pavilion York. Hindi maganda para sa akin na tanggihan siya ng direkta. Kung hindi, parang may conflict between you and me. Sabi ni Mufan sabay ngiti ng mapait. I see, pero wala talaga akong planong ganyan. Huminto muna si Terence bago nagmungkahi, sa pagkakaalam ko, kahit medyo mahina ang lakas ni Senior Brother Baron, isa pa rin siya sa mga pinaka-experience na elder sa Green Cloud Pavilion namin. At saka, nag-training din siya sa iba't ibang importanteng posisyon bago ito. Sa pagkakaalam ko, malapit na siyang magkaroon ng breakthrough, kaya bakit hindi natin siya isaalang-alang? Ito. Biglang nag-alinlangan si Mufan. Ang mga kwalifikasyon ni Baron ay talagang hindi masama, ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, malinaw na hindi niya natugunan ang mga kinakailangan upang maging panloob na sect steward, pangalawang senior. Anumang random na inner sect disciple ay isang golden core stage disciple. Sa teorya, kung gusto niyang maging tagapangasiwa ng panloob na sekta, kailangan niyang nasa huling yugto ng Golden Core Stage para kumbansihin ang masa. Gayunpaman, si Baron ay kasalukuyang nasa gitnang yugto lamang ng Golden Core Stage. Kahit na malapit na siyang makalusot, nasa peak lang siya ng middle stage ng Golden Core Stage. Malayo pa rin siya sa pinakamababang threshold ng lakas na ito. Sa kasalukuyang lakas at katayuan ni Terence, walang maglalakas loob na tumanggi kung makuha niya ang posisyon ng tagapamahala ng panloob na sekta, ngunit kung si Baron, ang buong konseho ng elder ng Qingyan Pavilion ay magkakagulo, hindi pa banggitin ang mga ambisyosong disipulong iyon. Ngunit dahil ito ay ideya ni Terence, hindi ito maaaring tanggihan ng direkta ni Mufan. Sinabi niya, sige, i-report ko ito kay Pavilion Master York at ilalagay si Baron sa listahan ng mga taong aalagaan. Ang posisyon ng Inner Sect Manager Second Senior Brother ay maaaring ipaubaya sa kanya, ngunit bago iyon, si Junior Brother Linford ang dapat na maging transition, dahil pagkatapos mo lang bumaba sa posisyon na ito maaari mong irekomenda si Baron. Sa ganitong paraan, maaari nating tumahimik ang mga junior na tao at hindi masyadong magdusa sa bibig ng mga junior. Sige. Naisip ito ni Terence at pumayag. Alam niya na ito ay medyo sobra kahit na si Baron ay isang backup na kandidato, kung hindi muna niya hahawakan ang posisyon sa kanyang mga kamay at hahayaan ang ibang tao na kunin ito, hindi ito isusuko ng kabilang partido, at si Baron ay kailangang maghintay alam ng Diyos kung kailan. Nakahinga ng maluwag si Mufan. Kung ayaw na ni Terence na maging pangalawang senior ng panloob na sekta, ang hindi makumplito si Atticus at ang mga utos ng nakatatandang konseho ay pangalawa. Ang susi ay na siya mismo ay nasa tenterhooks. Ang dahilan kung bakit hindi nagustuhan ni Terence ang pangalawang senior ay dahil gusto niya ang unang senior. Si Mufan ay hindi natatakot sa iba, ngunit wala siyang tiwala sa pagharap sa isang sobrang henyo tulad ni Terence. Ito ang susunod na Julius, at kahit gaano pa kahanga-hanga si Mufan sa kanyang sarili, hindi niya mapigilan ang lalaking ito. Junior Kuya Linford, hindi ka mahilig magpatali sa mga sari-saring bagay. Wala kang dapat alalahanin tungkol doon. Pwede mong ipaubaya sa akin ang lahat ng sari-saring bagay. Kung tungkol naman kay Junior Brother Linford, magagawa mo ang mga ginawa mo sa nakaraan at sa hinaharap. Hindi naman dapat maging problema iyon, di ba? Nakangiting sabi ni Mufan. Kung ganun, mahihirapan ako kay Kuya Mufan. Tumango si Terence. Haha, hindi mo na ako kailangang guluhin. Masipag akong tao. Matagal akong naging tagapangasiwa ng Inner Sect, pangalawang senior na kapatid. Pamilyar ako sa mga bagay na ito.
Ngumiti si Mufen at sinabi sa matapat na tono, sa totoo lang, blessing para sa akin na handa kang bumitaw. Dapat mong malaman na ang isang malaking dahilan para sa posisyon ng pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki na namamahala sa panloob na sekta ay upang suriin at balansehin ako, ang pinakamatandang nakatatandang kapatid na lalaki na namamahala sa panloob na sekta. Talagang masakit ng ulo para sa akin na mayabang para sa akin na hayaan ang tuktok na iyon. Tumawa rin si Terence. Si Delmar ay isang mapagmataas na tao, at maaaring hindi niya ilagay si Mufen sa kanyang mga mata. Ang pagkakaroon ng isang taong tulad nito sa ilalim niya na sumalungat sa kanya sa lahat ng bagay, lalo na ang isang high-profile na super bagong dating na king, walang sinuman sa posisyon ni Mufen ang magiging maganda sa pakiramdam. Gayunpaman, nakikita ni Terence na si Mufen ay mahilig sa kapangyarihan, habang wala siyang pakialam dito. Masasabing dalawang extreme ang mga ito, ngunit hindi magkakaroon ng sama ng loob si Terence kay Mufen dahil dito. Si Mufen ay isang mabuting tao, at ang pakikipagtulungan sa kanya ay hindi isang masamang bagay para kay Terence. Ito ay isang masayang pagtutulungan. Nang matapos ang negosyo, nag-chat saglit pa si Mufen bago umalis. Pinalis siya ni Terence at sinimulan ang kanyang closed-door cultivation. Sa pagkakataong ito, hindi siya pupunta sa pag-iisa para magtanim, kundi para lang gumawa ng mga table tasks. Hindi lang ang makalangit na Elixir Pavilion ang nangangailangan ng mga table tasks, maging ang mga tao sa paligid ni Terence ay nangangailangan nito. Halimbawa, malapit nang makalusot si Beren, ngunit kung wala ang tulong ng isang gininto ang core, sino ang nakakaalam kung gaano siya katagal maiipit sa bottleneck? Sa kanyang nakaraang karanasan, ang paggawa ng Golden Core, at iba pang uri ng pills, maging ang Golden Core, ay isang paglalakad sa parke para kay Terence. Sa loob ng 5 araw, nakagawa siya ng 3-digit na halaga ng mga pildores, at mahigit 80% sa mga ito ang pinakamataas na kalidad. Kailangan niyang sabihin na ang makajos na kaldero ng pesticidio ay isang makajos na kasangkapan para sa paggawa ng mga elixir. Pagkalabas, agad na inipon ni Terence si Beren at ang iba pa at ibinigay ang isang bahagi ng mga table tasks kay Beren para sa pag-iingat. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamalakas sa grupo, at siya ang laging maaasahan. Nagpasya si Terence na hayaan si Beren na ipamahagi ang mga table tasks ayon sa antas ng lakas ng bawat tao. Kung hindi, sa pagiging mainipin ni Hernan, baka kainin lang niya agad ang mga ito. Ginawa ito ni Terence dahil natutunan niya ang kanyang leksyon. 2 taon na siyang nawawala sa Southern Island, at lahat ay kailangang umasa sa kanilang sarili. Bagamat mas mabilis silang bumuti kaysa sa mga normal na tao, kulang pa rin sila sa tulong ng mga table tasks. 4,633. Lalo na sa mga dekalidad na table tasks na hindi mabibili sa merkado, hindi gaanong halata ang pagpapabuti gaya ng inaasahan ni Terence. Sa mga talento ng lahat, kung nariyan si Terence, Randolph at ang iba ay magiging Golden Core Masters na ngayon. Hindi sila ma-stock sa foundation stage gaya ngayon. Si Terence ay nasa tuktok na ng orihinal na antas, at kung ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki, ang mga alipin na ito ay hindi maaaring maging kanang kamay niya, sila ay magiging isang pabigat sa halip. Kaya't anuman ang mangyari, kailangang mag-isip si Terence ng isang paraan upang mapataas ang lakas ng lahat sa lalong madaling panahon, at ang isa sa pinakamahalagang bagay ay upang matiyak ang sapat na supply ng mga table tasks. Kahit na wala si Terence, hindi ito maaalis. Matapos ayusin ang lahat, ang susunod na gawain ni Terence ay maglakbay sa gitnang isla. Maaari niyang hilingin kay Melvin na ipadala ang mga table tasks, ngunit naramdaman ni Terence na siya mismo ang pumunta doon. Maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na makita si Zhang Liju, at maaari rin niyang bisitahin sina Teresa at Milky. Pagkatapos magdesisyon, pumunta si Terence sa Hong Chamber of Commerce at hiniling kay Melvin na ipadala ang elixir. Kasabay nito, humingi siya ng pass para sa Chamber of Commerce. Sa pamamagitan nito, maaaring lumipad at dumaong ang mga lumilipad na espiritong hayop sa pantalan ng gitnang isla. Bagamat hindi pa rin sila makapasok sa kalangitan sa itaas ng gitnang isla, ito ay mas maginhawa. Pagkatapos umalis sa Hong Chamber of Commerce, binalak ni Terence na magtungo sa Spirit Beast Farm.
Ito ay kung saan ang tatlong pavilion ay nagdadalubhasa sa pagpapalaki ng mga espiritong hayop, at ngayon ang espiritong ibon ay ang overlord ng Spirit Beast Farm, na namumuhay sa isang napakakomportabling buhay. Kahit na wala itong anumang makapangyarihang talento sa lahi, ito ay isang mataas na antas na ibon. Iilan lang ang orihinal na infant stage Spirit Beast sa buong North Island Spirit Beast Farm. Kung sino mang espiritong hayop ang mangangahas na humanap ng gulo dito, madali nitong mahilo ang kabilang partido sa bilis nito. Sino ang kayang saktan ito? Ngunit bago iyon, kailangan munang puntahan ni Terence ang Natalie at magpaalam sa kanya. Kasabay nito, kailangan niyang ibigay ang elixir na ginawa niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isa sa kanila, at ito ay kanyang negosyo kung siya ay may magandang background, ngunit si Terence ay hindi maaaring maging bias at hindi magbigay sa kanya ng bahagi. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Terence ay makakasagasa siya sa Natalie sa kalagitnaan ng paglalakbay. Nakangiting binati niya ito mula sa malayo, nagkataon lang, hahanapin kita. Hehe, kanina pa kita hahanapin. Tuwang-tuwa si Natalie nang makita si Terence, at tumakbo papunta sa kanya, puno ng saya ang mukha nito, little junior brother, kailangan mong magsimulang muli sa trabaho. Start work. Bakit? Napakurap si Terence. Nakalimutan mo na ba ang sarili mong posisyon? Pinaikot siya ni Natalie. Posisyon. Ang pangalawang senior brother na namamahala sa inner sect ng Green Cloud Pavilion. Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Ano? Expert ka ng island flower, nakalimutan mo na ba? Sabi ni Natalie na nakapout. Paf! Hindi napigilan ni Terence na matawa. Naalala niya na si Truett ang nagbigay sa kanya ng posisyon bilang isang mensahero noong unang dumating si Nika sa North Island. To put it bluntly, bodyguard siya ng dalawang babae, pero matagal na yon. Halos 2 taon na ang nakalipas. Nabibilang pa ba ang pansamantalang posisyong ito? Sige. Little junior brother, mabilis na mag-empake at sundan itong senior sister sa West Island para protektahan ang mga bulaklak. Natalie ay hindi makapaghintay na ipahayag ang kanlurang bahagi ng isla. Protektahan ang bulaklak. Lalong naguguluhan si Terence. Oo, malapit na ang kaarawan ni Nika. Tuwang-tuwang sabi ni Natalie, at pagkatapos ay nagreklamo, hindi man lang ako nakadalo sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon dahil wala akong narinig mula sa iyo noong nakaraang taon, ngunit kailangan kong pumunta sa taong ito. Buti naman at nakabalik ka, little junior brother. Hehe, tinutulungan ako ng langit. So ayun nga ang nangyari. Sige na, wala na akong masyadong iimpake. Kailan tayo aalis? Tumanggaw si Terence. Maganda ang relasyon niya kay Nika. Dahil si Natalie ang nagmungkahi nito, hindi mahalaga kung pumayag siya. Sa Nakajima wala namang apurahan. Maaari siyang pumunta pagkatapos niyang bumalik mula sa West Island. Hindi naman magtatagal kung pupunta lang siya sa isang birthday party. Ngayon na. Dahil doon, hinailan ni Natalie si Terence patungo sa tirahan ng Trunat. Walang gaanong iimpake si Terence, ngunit iba siya. Naghanda siya ng isang tumpok ng mga regalo para kay Nika, hindi pa banggitin ang marami sa kanyang sariling mga bagay. Siyempre, si Terence ay kailangang maging master ng pagprotekta sa kanya. Walang magawa si Terence nang dumating siya sa bahay. Siyempre, hindi tumutol si Truett sa pagpayag ni Terence na maging bodyguard niya. Tumawa lang siya at nagsalita ng ilang salita bago tumakbo patungo sa kanyang pag-aaral para magsulat, na para bang hindi siya nag-aalala sa pagpunta ng kanyang apo sa Western Island. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka 100% ba itong pagtitiwala sa kanya, o mayroon ba silang ibang paraan ng proteksyon. Si Natalie ay ang munting prinsesa ng North Island. Parang hindi tama na siya lang ang nagpoprotekta sa kanya noong pumunta siya sa West Island, di ba? Hanggang sa nagpaalam na sa isa't isa sina Natalie at Truett ay naalis ang mga pagdududa ni Terence. Sa ibabaw, si Truett lamang ang may Natalie, ngunit mayroong 2 napakalakas na tao sa lihim, kapwa sa lakas at katayuan. Ang isa sa kanila ay ang kanang kamay ni Truett, si Travis. Ang isa pa ay isang taong pamilyar kay Terence Julius, ang pinuno ng Enforcement Hall.
Bagamat 3 tao lamang ang kabuuan at mukhang napakapayat nila, sinuman sa kanila ay isang makapangyarihang figure na maaaring yumanig sa 3 pavilion ng buong North Island, lalo na ang Julius. Siya ay kinilala sa publiko bilang isang pag-iral na tiyak na makakarating sa tuktok ng North Island sa hinaharap. Hindi katakataka na si Truett ay napakasigurado. Sa pagtutulungan nilang tatlo na protektahan siya, kung may mangyari sa Natalie, isa lang ang ibig sabihin nito, may puwersang magsisimula ng digmaan sa North Island. Siyempre, imposible ang ganoong bagay. Kahit na ang 3 malalaking pavilion ng North Island ay hindi kailanman naging napakalakas, sila ay, pagkatapos ng lahat, ang nag-iisang pinuno ng isla. Kahit na gustong hamanin sila ng isang malakas na puwersa, kailangan nilang pag-isipan itong mabuti. Matapos magpaalam sa Truett, agad na umalis ang grupo mula sa tirahan ng Huwalan at nagtungo sa North Island Pier. Naglalakad sa unahan si Natalie, ang kanyang mga hakbang ay magaan at masaya, na sinusundan ng maliit na curly bear, na humihila ng isang higanteng gunting, paminsan-minsan ay lumilingon sa paligid na may hindi magiliw na tingin, na parang isang tapat na laki. Sa likod ay isang walang magawang si Terence, lahat ng uri ng mga bag ay nakatambak sa isang maliit na bundok sa kanyang katawan. Paano siya naging master ng proteksyon ng bulaklak sa kahabag-habag na estadong ito, isa lang siyang handa na libreng paggawa. Para naman sa 2 pang makapangyarihang bodyguard, hindi sila magpapakita sa kanyang linya ng paningin dahil sila ay dapat na nagpoprotekta sa kanya ng palihim. Si Terence ay makakapag-relax ng kaunti kung gagawin nila, kahit na may 2 pang tao na magbubuhat ng kanyang mga bag. 4,634. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sa wakas ang 2 tao at ang alaga sa North Island Spear. Hindi napigilan ni Terence na sumipsip ng malamig na hangin nang makita niya ang higanteng treasure ship. Nakita na niya noon ang mga Morning Star ng East Continent ang treasure ship ng Academy sa dagat ng South Continent, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng malapitan. Gaano man kalakas ang isa, mahirap hindi mabigla kapag nakakita ng isang higanti sa karagatan. Ang higanteng barkong ito ay nagbigay kay Terence ng pakiramdam na ito ay hindi mas mahina kaysa sa mga sasakyang panghimpapawid na iyon na tumitimbang ng 10,000 tonelada. Ngunit may kakaiba tungkol dito. Ang barko ay isang buo, at bagamat wala itong anumang teknolohiya, ang disenyo at pagkakayari nito ay halatang superior. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang makapangyarihang mga panday ng Sky-class Island ay tunay na isang gawa ng sining. Nang dumating sina Terence at Natalie, abala ang North Island Spear. Dahil nakadaong ang higanteng treasure ship, ang ibang mga barko ay hindi na makalapit, at lahat ay nakatingin lamang sa malayo. Pinapanood ang mga alagad ng 3 pavilion na naglilipat ng mga bagay papunta sa higanteng treasure ship, na nagbubulungan sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, pinakilos nila ang napakalaking treasure ship sa West Island. Siyempre, hindi lang ito para sa Natalie. Ang pagdalo sa birthday party ni Nika ay higit sa lahat ay dahilan lamang. Ang mas mahalagang dahilan ay upang palakasin ang komunikasyon sa pagitan ng Hilaga at kanlurang mga isla. Bagamat hindi sila nagpadala ng anumang mahahalagang numero, lahat ng mga regalo ay mahalaga. Hindi lamang sila ang kumakatawan sa 3 pavilion ng North Island, ngunit halos lahat ng mga nakatataas sa 3 pavilion ay nagpahayag din na ang higanteng treasure ship ay talagang napuno ang isang bodega, na lahat ay mga regalo para sa West Island Master at Nika. Ang Hilaga at kanlurang mga isla ay palaging maayos. Maganda ang ugnayan ng mga matataas na opisyal ng 2 isla sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, hindi lamang naghanda ng mga regalo ang mga big shot tulad ng Truett, maging ang misteryosong North Island Master, na nag-iisa, ay hindi nakalimutang magpadala ng isang tao upang magdala ng isang mapagbigay na regalo. Mukhang medyo madami ang pumupunta sa kanlurang bahagi ng isla. Tiningnan ni Terence ang eksena at bahagyang natigilan. Akala niya ay sinasamahan lang nila si Natalie sa isang birthday party, ngunit hindi niya inaasahan na malinaw na nagpapadala sila ng isang diplomatikong misyon, na may kabuuang hindi bababa sa 100 tao. Gayunpaman, hindi na ito kakaiba kapag pinag-isipan niyang mabuti. Ang bilang lamang ng mga tao sa higanteng treasure ship na ito ay tiyak na hindi bababa sa 3 numero. Iyon ang unang pagkakataon ni Terence sa barkong ito, ngunit pamilyar na pamilyar ang Natalie sa daan.
May silid pa nga na espesyal na nakalaan para sa kanya. Nasa tabi mismo ng kwarto ni Terence, na pinaghihiwalay ng isang pinto. Direktang konektado ang mga ito sa mga silid, at hindi na nila kailangan pang maglakad sa mga corridors. Matapos maibaba ang maliit na bundok ng mga regalo, hindi na natili si Terence sa silid. Gusto niyang maglakad-lakad at maging pamilyar sa istruktura ng barko. Ayaw niyang mahuli sa isang aksidente. Si Natalie at Curly Bear ay hindi lang nakaupo, alinman dahil gusto ni Terence na maglakad-lakad, masaya silang sumama sa kanya. Nagpa siya ang Natalie na maging gabay ni Terence, at alam niya ang kaunti tungkol sa istruktura at gamit ng barko. Sapat na para kay Terence na magkaroon ng pangunahing konsepto ng barko. Ang pagkakayari ay pambihira. Ang manghuhuwad na makakagawa ng ganoon kamahal na barko ay talagang isang walang kapantay na henyo sa mundo. Hindi napigilan ni Terence na purihin siya pagkatapos tumingin sa paligid. Hindi niya maiwasang isipin ang hari ng basura. Masasabi niyang pambihira ang talento ng lalaking ito sa pagpapanday. Kung makakaipon siya ng sapat na karanasan, hindi magiging imposible para sa kanya na maabot ang antas na ito sa hinaharap. Habang nag-uusap sila, bumalik sina Terence at Natalie sa panimulang punto kung saan sila sumakay sa barko. Sa oras na ito, ang mga kalakal sa pantalan ay halos lahat ay inilipat, at ang lahat ng mga tao sa kanlurang isla ay nasa kanilang mga posisyon, handang tumulak. Ang huling grupo ng mga tao ay nagmula sa kabilang dulo ng hagdan, at biglang napagtanto ni Terence na may puwang sa gitna. Tiningnan niya ng maigi, at tumalon ang kanyang puso. May dalawang tao sa gitna. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim, at walang kakaiba sa kanyang mga kilos. Hindi man lang siya umimik mula sa simula hanggang sa wakas, ngunit hindi pa rin niya maitago ang kanyang kinang. Ito ang numero 1 tao ng bagong henerasyon ng North Island, si Julius. Bukod kay Julius, may isa pang tao sa bilog. Nakasuot siya ng maluwag na asul na damit at mukhang isang binata na wala pang 30 taong gulang. Gayunpaman, mukhang mas magiliw siya kaysa kay Julius. Kung si Julius ay mapagmataas at malayo, kung gayon ang taong ito ay hindi gaanong nakakatakot. Ang taong ito ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na siya ay hindi masyadong mapayapa, ngunit mas katulad ng isang ordinaryong tao. Mahirap maakit ang atensyon kung nasa maraming tao siya. Ganun pa man, gumawa ng paraan ang mga tao sa paligid niya. Siya ay ginagamot pati na rin si Julius. Siya ang nakatataas na disipulo ng panloob na sekta ng tumataas na Sky Pavilion. Hindi napigilan ni Terence na sumulyap ng kaunti kay Travis sa unang pagkakataon na nakita niya siya. Nagawa niyang sakupin ang ganoong mahalagang posisyon, ibig sabihin ay hindi dapat maliitin ang lakas ni Travis. Hindi siya dapat mas mahina kaysa kay Julius. Ang posisyon ng pinakamatandang nakatatandang kapatid na lalaki na namamahala sa panloob na bulwagan ng tumataas na Sky Pavilion ay karaniwang pinakamataas na pamantayan sa mga disipulo ng 3 malalaking pavilion. Imposibleng malayo siya. Sina Julius at Travis ay tumingin kay Terence ng sabay-sabay habang sinusuri sila ni Terence. Nag-iwas sila ng tingin at nagseryoso ang mukha na parang walang kinalaman sa mga nangyayari. Ilang sandali pa ay nawala na sila sa karamihan. Di ba sabi nila paprotektahan nila siya ng palihim? Bakit sila nagpakita ng lantaran? Hindi napigilan ni Terence na bumulong. Tila hindi man lang nagpapakitang gilas ang dalawa, pero kitang-kita sa reaksyon ng karamihan na alam ng lahat ang kanilang pag-akyat sa barko. Hehe. Palagi naman silang ganito. Kahit papalihim silang pinagsabihan, hinding-hindi nila sinasadyang itago ang kanilang mga bakas. Hindi nila estilo ang pagiging palihim. Junior Kuya, huwag mong isipin na hindi kasing cool si Senior Kuya Travis gaya ng kay Kuya Gongyang. Kung tutuusin, ang yabang niya ay hindi kukulangan kay Senior Kuya Gongyang. Ito ang sabi ng lolo ko. Ipinaliwanag ni Natalie. Nakikita ko. Hindi napigilan ni Terence ang tumawa. Parang hindi niya maintindihan kung bakit gagawin nila ang bagay na ito. Julius at Travis ay parehong dragon sa mga lalaki, at ang kanilang pride ay nagmula sa kanilang pagtitiwala. Sinusubukan pa rin ni Terence na alamin sina Julius at Travis nang makita niya ang dalawang pamilyar na figure mula sa gilid ng kanyang mata.
Kumaibot ang kanyang mga labi nang makilala niya ang mga iyon. Ito ang tulala na si Linden, kasama ang laki na si Harry sa tabi niya. Anong ginagawa nila dito? Pupunta ka rin ba sa birthday party ni Nika? Kumunat ang noo ni Terence. 4,635. No way. Bawal ang nakakainis na lalaking ito na dumalo sa birthday party ni Feifei. Nagpout si Natalie sa disgust. Hindi niya kailanman nagustuhan ang mga mapagkunwari na kontrabida tulad ni Linden, lalo na pagkatapos ng nangyari sa kanyang birthday party. Lalo niyang kinaiinisan ang lalaking ito. Hindi lamang sa Natalie, kahit na ang maliit na curly bear ay nagpamukha kay Linden nang hindi itinatago ang pang-aalipusta nito. Kaagad pagkatapos, kalagkarin na sana nito ang malaking gunting nito at sumugod. Iniisip ng maliit na lalaki na ito na hindi ito naputol ng maayos noong nakaraang pagkakataon at naghahanda na muling gamitin ang parehong trick. Nang makita sina Terence at Natalie na nakatayo mula sa malayo, hindi maiwasang maging komplikado ang ekspresyon ni Linden, lalo na nang makita niya ang higanteng gunting ng maliit na curly bear. Ang kanyang ekspresyon ay agad na naging sobrang pangit. Ang higanteng gunting na ito ang pangunahing salarin na nagpatakot sa kanya mula sa kanyang mga bangungot ng hindi mabilang na beses. Gayunpaman, si Linden ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman sa maliit na curly bear sa oras na ito, at hindi siya nang ahas na magkaroon ng direktang paghaharap kay Terence. Maging si Delmar, isang mid-nascent soul stage master, ay napilayan sa isang galaw. Inakala ni Linden na mas malakas siya kaysa kay Delmar, ngunit hindi niya maiwasang kabahan kapag kaharap si Terence. Napakaraming madugong aral ang natutunan niya noon, at mayroon pa rin siyang kaunting kamalayan sa sarili. Nang makitang sisingilan na sila ng maliit na curly bear, mabilis na tumakbo si Linden palayo sa abot ng kanyang makakaya, na wala sa karamihan kasama si Harry sa isang kisap mata. Tila hindi sila maglalakas loob na muling magpakita sa harap ni Terence sandali. Lumitaw sina Linden at Harry sa barko bilang bahagi ng espesyal na envoy group upang ipagdiwang ang kaarawan ni Nika, ngunit sila ay nasa isang lihim na misyon. Siyempre, ang misyon na ito ay hindi mula sa tatlong pavilion, ngunit mula sa gitna. Bilang espesyal na sugol ng North Island, si Linden Show ay hindi madaling makaalis sa North Island, ngunit ngayong si Leandro ay nasa parehong antas na niya, maaari na siyang lumabas at gumawa ng mga misyon. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga misyon ay magkakaroon siya ng pagkakataon na makakuha ng kredito at mabilis na umakyat, na tinapakan muli si Leandro. Kung paano sila nakalusot sa barko, hindi ito mahirap na gawain para sa young master na si Shu sa kanyang lakas at background. Mayroong higit sa 100 tao sa West Island Diplomatic Mission. Madaling humanap ng dahilan para magsingit ng 2 tao. Ayaw ni Linden na magkaroon ng direktang salungatan kay Terence, lalo na matapos siyang babalaan ng misteryosong lalaki na huwag hawakan si Terence nang walang pahintulot, kung hindi, kailangan niyang tanggapin ang mga kahihinatnan. Kung si Linden ay maglakas loob pa ring guluhin si Terence sa ganitong sitwasyon, isang tanga lang ang gagawa noon. Kaya ang kanyang prinsipyo ngayon ay iwasan ang salungatan kay Terence kung kaya niya, at manatili sa malayo hanggat maaari. Hindi niya alintana ang pagiging pagong sa kanyang kabibi, kung tutuusin, mas mahalaga ang sitwasyon kaysa sa kanya. Si Terence at Natalie ay medyo nagulat sa pag-uugali ni Linden at Harry. Bagamat ang 2 lalaking ito ay nakaranas ng pagkatalo noon, hindi pa sila naging mataktika noon. Bigla ba silang nagkaroon ng epiphany? Anong ginagawa ng 2 ito? Nakakunot ang noo ni Terence habang bumubulong. Ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na ang mga bagay ay hindi kasing simple nang tila may dahilan sa likod nito. Hindi mahalaga kay Harry, ngunit si Linden ay tila hindi ganoon kadaling sumuko. Siyempre, si Terence ay hindi gumugol ng masyadong maraming oras sa pag-aaral ng Linden at Harry. Tinukoy ng kanilang antas ang kanilang pananaw, at mas gugustuhin niyang gugulin ang kanyang oras sa Julius at Travis. Sila ang kailangan niyang bigyang pansin ngayon. Ang lahat ng mga tauhan at mapagkukunan ay nasa lugar. Sa isang serye ng mababang tunog ng bugle, opisyal na tumulak ang higanteng treasure ship.
Habang dahan-daang umalis ang behemoth na tumatakip sa kalangitan, biglang nawala ng laman ang malaking pantalan sa North Island. Lahat ng uri ng mga barkong naghihintay sa paligid ay nagmamadaling pumasok sa daungan, at ang daungan ng North Island ay bumalik sa dati nitong hitsura. Nakatayo siya sa kubyerta, naramdaman ang hanging dagat na palakas ng palakas. Ang North Island ay lumiliit, at si Terence ay biglang nakaramdam ng pananibik sa isang paglalakbay. Ito ay ang parehong pakiramdam niya kapag siya ay nasa isang luxury cruise sa sekular na mundo. Ito ay malaki, matibay, at komportable. Masasabing nasa treasured ship ang lahat ng pakinabang ng isang barko, lalo na ang kakayahang sumakay sa hangin at humampas sa mga alon upang labanan ang mga natural na panganib. Ito ay tulad ng isang gumagalaw na kuta sa dagat, ngunit mayroon din itong kahinaan, at iyon ay ang bilis. Kung tutuusin, hindi naman mabagal ang takbo ng treasure ship kumpara sa ibang ordinaryong barko. Hanggat mayroon itong walang katapusang supply ng spirit chi upang madagdagan ang enerhiya ng array, ang matinding bilis nito ay maaaring pumatay ng anumang barko sa ilang segundo. Sa sobrang bilis na ito, ang mga ordinaryong barko ay automatikong nawasak, pabayaan ang pagsakay sa hangin at pagbagsak ng mga alon. Ngunit sanay na si Terence sa bilis ng ibon. Gaano man kabilis ang takbo ng barko, hindi nito maabot ang antas na ito. Ang distansya sa pagitan ng hilaga at kanlurang mga isla ay hindi ganoon kalayo, at kung ito ay isang ibon, ito ay tatagal lamang ng isang araw sa pinakamabilis na bilis ng kaluluwa nito. Ngunit ito ay ibang kwento para sa barko. Kahit na ito ay pumunta sa buong bilis, aabutin ito ng hindi bababa sa kalahating buwan. Little Junior Brother, napakaganda ng pagsikat ng araw sa dagat. Paano kung gumising tayo ng maaga bukas para panoorin ang pagsikat ng araw? Biglang nagmungkahi si Natalie na may malaking interes. Manood ng pagsikat ng araw. Kumurap-kurap si Terence, matagal na siyang lumabas para maglaro at mag-relax ng ganito, at hindi masamang ideya na kumuha ng pagkakataong makapagpahinga ng kaunti. Tumango siya, sure, no problem. Pagkatapos magayos ng dalawa ay dumidilim na ang langit. Nanatili sila sa deck ng ilang sandali bago bumalik sa kanilang mga silid. Si Terence ay abala sa pagmumuni-muni, habang ang Natalie ay nagpapahinga at natutulog. Bihira lang siyang lumabas at maglaro, kaya hindi siya bobo magsanay. Kinaumagahan, nagmumuni-muni pa rin si Terence nang kumakatok na sa kanyang pintuan si Natalie. Tinansya ni Terence ang oras, wala pang 4, di ba? Dinala ng dalawa ang curly bear sa deck, at hindi nakaimik si Terence sa napakaitim na eksena. Ni hindi niya makita ang kanyang mga daliri nang iniunat niya ang kanyang kamay, hihihipo niya ang karagatan kung hindi siya nag-iingat. Mabilis niyang ginamit ang kanyang spirit sense. Teka lang, sisikat na ang araw. Si Natalie, sa kabilang banda, ay nasa mataas na espiritu, at maging ang maliit na curly bear ay tumatalon-talon sa tabi niya. Si Terence ay talagang nag-aalala na ang maliit na lalaki ay mahulog sa dagat. Hindi nagtagal matapos magsalita si Natalie, mabilis na naging pula ang abot tanaw sa di kalayuan. Bagamat ito ay isang mahinang pulang ilaw lamang sa simula, ito ay nakasisilaw na sa madilim na kapaligiran. Mula sa sandaling ito ay lumitaw, ang pulang ilaw ay mabilis na lumakas at nagkulayan ng pula ng kalangitan. Unti-unting naging malinaw ang balangkas ng papasikat na araw at unti-unting nababanaag sa mga mata. Naglabas ito ng nakakalasing na malakas na kapangyarihan na nagpaisip ng malalim sa mga tao. 4,636. Sa pagtingin sa magandang tanawin sa kanyang harapan, ganap na kumalma ang puso ni Terence. Naramdaman niya ang matagal nang nawawalang pakiramdam ng seguridad. Marami na siyang napagdaanan sa South Continent, at siya ay nag-improve at naglilinang, ngunit malinaw na naramdaman ni Terence na siya ay nagiging mas mapusok. Hindi mahirap hanapin ang root cause cultivation ay tungkol sa relaxation, at hindi pa siya lubusang nakarelax sa loob ng 1 taon at kalahating taon na siya ay nasa South Continent, lalo na pagkatapos na mahuli ng matandang sekta ng West Mountain. Kapag ang nerbiyos ng isang tao ay naunat ng masyadong mahaba, palaging may mga side effect.
Ito ay tulad ng isang bombang pangpanahon, at bagamat maaaring mukhang hindi gaano, maaari itong maging sanhi ng isang tao na magbayad ng mabigat na presyo anumang oras. Kahit na sa personalidad ni Terence, maaari lamang niyang pigilan ang kabalisahan na ito, ngunit hindi niya ito ganap na maalis. Noong una, binalak ni Terence na magpahinga sandali pagkatapos bumalik sa North Island, ngunit ang makalangit na Elixir Pavilion ay nangangailangan ng mga elixir, at kailangan niyang magmadali at gumawa ng mga elixir. Nang matapos siya, hinayla siya ni Natalie para maging master protector niya. Naisip ni Terence na kailangan niyang maghintay hanggang makabalik siya mula sa isla bago siya makapagpahinga at makapagpahinga, ngunit hindi niya inaasahang makikita ang pagsikat ng araw ngayon. Nawala agad ang kaunting impetuousness na iyon, at ito ay isang hindi inaasahang sorpresa. Sinulyapan ni Terence si Natalie at ang maliit na curly bear sa tabi niya. Ang lalaki at ang alagang hayop ay tuluyang nalubog sa magandang pagsikat ng araw, at pati ang kanilang mga mata ay tila natutunaw. Bahagyang ngumiti si Terence, ang tinatamasa ang pagsikat ng araw sa dagat ay isa nga sa pinakadakilang kagalakan sa buhay. Si Terence ay malapit nang mag-enjoy ng kaunti nang makaramdam siya ng isang bagay na hindi natural. Hindi niya alam kung ilusyon ba iyon, pero pakiramdam niya ay may pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim, ngunit hindi niya mahanap ang may-ari ng mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang tahimik niyang ipinadala ang kanyang espiritu. Ang kanyang espiritu ay sapat na malakas upang masakop ang buong barko, ngunit pagkaraan ng 3 beses, napagtanto niya ang isang bagay na nakakabigla, hindi niya malok sa tagamasid na ito. Laking gulat ni Terence kaya nawalan siya ng mood na panoorin ang pagsikat ng araw. Sa diplomatikong misyong ito mula sa West Island, 3 elder lamang mula sa 3 pavilion ang ipinadala bilang simbolikong kilos. Wala nang iba pang namumukod, tanging mga masters, at kakaunti lamang ang mga tao na ganap na makakaiwas sa divine sense ni Terence. Ang isang taong makakagawa nito ay hindi maaaring maging isang tulad ni Lindan, tama ba? Maaaring siya ay isang bagong dating na Soul Master, ngunit kung gagamitin niya ang kanyang spirit sense para tiktikan si Terence, maaaring kaladkarin siya ni Terence palabas at bugbugin siya sa loob ng ilang minuto. Sila ay nasa parehong antas lamang, ngunit sila ay nasa ganap na magkakaibang antas. Huwag kang mag-abala, sila Julius at Travis. Biglang nagsalita ang malagim na bagay. Ano? 2 tao. Nagulat si Terence. Maaari niyang hulaan na isa sa kanila ang taong ito, ngunit hindi niya inaasahan na sabay silang nakatingin sa kanya. Halos hindi niya napansin ang isa sa kanila sa kanyang intuition. Walang silbi ang kanyang makapangyarihang espiritu sa harap ng 2. Oo, 2. Ang sinabi ng demonyong may katiyakan. Kung ganoon, alin ang naramdaman ko? Travis. Hulaan ni Terence. Akala niya ay mas mahina si Travis kaysa kay Julius, kaya dapat siya ang naramdaman niya. Gayunpaman, hindi siya simple. Ang malaking nakatatandang kapatid na ito ay ganap na nakapagtago mula sa pandaman ni Terence. Hindi, ang napansin mo ay si Julius. Ang lakas ni Travis ay mas hindi maarak. Mas malakas pa siya kay Julius. Medyo kakaiba rin ang tono ng malagim na bagay. Mas malakas kaysa kay Julius. Paano ito posible? Natigilan si Terence. Si Julius ang napiling superhenyo ni Truett, ang numero 1 sa bagong henerasyon sa North Island. Paano magiging mas malakas si Travis kaysa sa kanya? Hindi ba iyon ay hindi karapat-dapat sa pangalan nito? Medyo kakaiba din ang tingin ko, pero ito ang totoo. Parang hindi kasing simple ng sinasabi ang 3 pavilion ng North Island. Talagang puno sila ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Napabuntong hininga ang multo. Kahit sa kanyang mga mata, si Julius ay isang sobrang henyo na minsan lang lumitaw sa loob ng 100 taon. Ngayon, si Travis, na mas makapangyarihan pa kay Julius, ay biglang lumitaw ng wala saan. Ang lakas ng gayong makapangyarihang tao ay hindi maliit na bagay. Hindi nakaimik si Terence. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang alipores ni Truett, maging si Julius ay pinigilan niya.
Malinaw na ang titulo ng pinakamatandang nakatatandang kapatid ng panloob na sekta ng tumataas na Sky Pavilion ay hindi ibinigay sa kanya ng walang bayad. Bagamat hindi simple si Mufan, malayo pa rin siya sa hindi maarak na Travis. Sa puntong ito lamang ay sapat na upang ipakita ang malaking agwat sa pagitan ng dalawa. Ang pundasyon ng dalawa ay nasa ibang antas. Ang dahilan kung bakit ang tumataas na Sky Pavilion ay laging nangingibabaw sa sitwasyon ng North Island ay dahil lamang sa kanilang lakas. Hindi maihahambing sa kanila ang Green Cloud Pavilion. Ano ang lakas ni Travis? Hindi napigilan ni Terence na magtanong. Siya ang pangalawang senior ng panloob na sekta, kung tutuusin. Sa mga tuntunin ng posisyon, pareho silang nasa parehong antas, at talagang gustong malaman ni Terence ang pagkakaiba sa pagitan nila. There's no point in you knowing. It's better not to say it. Pinipigilan siya ng multo sa pagdududa. Muling natigilan si Terence, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Malinaw ang kahulugan ng mga salita ng Moldite na ito, hindi man lang siya kapantay ni Travis, at malamang na matatakot siya kapag sinabi niya sa kanya ang totoong lakas ni Travis. Naisip niya na kahit na malakas ang kabilang partido, hindi ito masyadong mapangahas. Sa karamihan, siya ay nasa yugto ng Profound. Dapat malaman ng isang tao na ang entablado ng Profound ay itinuturing na isang haligi sa mga nakatataas ng tatlong malalaking pavilion. Kung ang isang nakatatandang kapatid na lalaki na namamahala sa panloob na sekta ng tumataas na Sky Pavilion ay mas malakas kaysa rito, kung gayon ang mga nakatataas ay hindi makakaligtas. Gayunpaman, ang ugali ng demonyong bagay ay malinaw na nagsasabi sa kanya na ang lakas ni Travis ay tiyak na hindi lamang sa mahiwagang yugto ng Ascension. Kung hindi, hindi na niya kailangang panatilihing suspense siya. Kung gayon, siya ba ay kasing lakas mo sa iyong rurok? Maingat na tanong ni Terence. Talagang natakot siya sa pagkakataong ito, at ang kanyang pagsusuri sa Travis ay tumalon hanggang sa maagang yugto. Ang taong ito ba ay isang Earth Formation Master? O ito ba ang yugto ng paghahati ng dagat, na isang antas sa itaas? Bago ito, manunuya si Terence kung may magsasabi na ang kuya ng inner sect ng Sky Tower ay maaaring umabot sa opening stage ng bundok o sa itaas. Ngunit ngayon na siya mismo ang nakaranas nito, ang kanyang pangunawa sa buong North Island ay nagbago. Ang North Island ay hindi kasing mahina gaya ng sinabi ng mga tao, itinatago lang nila ang kanilang tunay na lakas, kaya lang hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Kung mas malakas siya sa akin, paano ko siya mararamdaman ng ganoon kadali? Walang imek na sabi ng nakakatakot. Oh! Nakahinga ng maluwag si Terence. Kung ang bagay na ito ay nagsabi na ang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya, kung gayon siya ay talagang mabigla ngayon. 4,637. Pero at the same time, medyo nabigla pa rin siya. Hindi lang siya nabigla kay Travis, pero hindi niya rin maiwasang magtaka kung gaano kalakas ang bagay na iyon. Mas malakas pa ito kaysa Travis. Anong level noon? Pinigilan ni Terence ang kanyang mga iniisip at nawala ng interes na panoorin ang pagsikat ng araw. Alam niyang may dalawang pares ng mata na nakatingin sa kanya, at hindi siya komportable. Para siyang tinitigan ng dalawang makapangyarihang espiritong hayop sa kagubatan, at ang hindi nakikitang presyon ay nagpahirap sa kanya na huminga. Pero hindi siya pinaalam ni Jade, ibig sabihin ay wala silang masamang intensyon. Marahil ay narito sila upang protektahan si Truett ng palihim. Ito ang tanging bagay na umaliw kay Terence. Naglayag sila sa walang katapusang karagatan ng walang anumang kaguluhan, at pare-pareho ang tanawin ng dagat. Matapos ang unang kaguluhan, ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay naging boring. Walang pakialam si Terence kaya niya itong hawakan ng kalahating taon sa 5 lason na latian, kung saan walang liwanag, lalo pa ang kalahating buwang paglalakbay. Gayunpaman, hindi na ito napigilan ni Natalie at Curly Bear. Araw-araw silang pumupunta sa lugar ni Terence, pinipilit siyang sabihin sa kanila ang kanilang mga karanasan paminsan-minsan, tinatrato ito bilang isang kwento upang maibsan ang kanilang pagkabagot.
Si Natalie ay hindi talaga interesado sa mga pakikipagsapalaran ni Terence sa South Continent, ang talagang interesado siya ay ang common world. Matapos makinig kay Terence na nagsasalita ng napakaraming tungkol sa karaniwang mundo, hindi niya maiwasang mag-isip isang araw, kailangan niyang pumunta doon at magsaya. Kung hindi, kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa Sky Class Island. Sayang naman yon. Ayon sa schedule, kalahating buwan ang paglalayag ng higanteng barko sa dagat. Maliban sa unang 2 araw ng paglibot sa barko, si Terence ay ganap na naging tagapagkwento ni Natalie. Hindi niya maiwasang may bulalas na talagang pambihira ang interes ng babaeng ito sa secular na mundo. Kahit na ang pinakamaliit na bagay ay maaaring makapagpa-excite sa kanya ng mahabang panahon, at hahabulin niya si Terence upang makarating sa ilalim nito. Ang sitwasyong ito ay nagpatuloy hanggang sa ika-10 araw, nang si Terence ay nagsasabi kay Natalie tungkol sa kanyang buhay bilang isang assassin nang biglang dumating ang isang tripulante upang iulat na may makapal na si Fogg sa unahan, at hindi sila makapagpatuloy. Nagulat si Terence. Mabilis niyang dinala si Natalie at Curly Bear sa deck para tingnan ang sitwasyon. Marami nang nagkukumpulan sa labas. Nandito sina Julius, Travis, at maging si Lindan. Kung tutuusin, nakaharang sila ng fog ng dagat at hindi sila makagalaw. Malaking bagay ito. Bagaman ang higanteng treasured ship ay isang gumagalaw na kuta sa dagat, iyon ay kamag-anak lamang sa mga ordinaryong barko. Kung talagang makukulong sila sa walang hangganang dagat sa mahabang panahon, hindi lang ito lubos na maaantala ang paglalakbay, ngunit magkakaroon din ng mga problema sa mga supply. Gayunpaman, kumpara sa huling 2 banta, ito ay maliliit na problema lamang. Ang 2 banta na ito ay ang mga hayop sa dagat at ang panahon. Bagamat kayang harapin ng higanteng treasure ship ang 80% ng sitwasyon ng ligtas, mayroon pa ring 20% na posibilidad ng isang aksidente. Kapag nangyari ang isang aksidente, ito ay magiging isang nakamamatay na krisis. Kung bigla silang makatagpo ng napakalakas na hayop sa dagat tulad ng higanteng electric eel, ligtas pa kaya ang higanteng treasure ship? Ang sagot na ito ay hindi optimistiko. Katulad nito, kung lumitaw ang matinding masamang panahon, mahirap magarantya na ang higanteng treasured ship ay hindi nasa panganib. Sa sandaling ito, ang mga taong patuloy na nagtitipon sa kubyerta ay medyo nababalisa. Ang si Fogg mismo ay hindi nakakatakot, ngunit ang kinatatakutan ng lahat ay kung ano ang nakatago sa likod ng makapal na si Fogg na ito. Wala bang anumang bagay, isang grupo ng mga napaka-savage na hayop sa dagat, o isang napakapangit na alon na maaaring tumaob sa isang treasure ship? Nang makitang lumitaw sina Terence at Natalie, lahat ay nagtipon sa kanilang paligid. Bagamat ang diplomatikong misyong ito ay pinamunuan ng 3 matatanda mula sa 3 pavilion, alam ng lahat na sila ay mga ceremonial officer lamang. Ang 3 sa kanila ay nasa orihinal na yugto ng sanggol lamang, at ang kanilang kapangyarihan ay hindi kasing lakas ng kay Terence. Hindi pa banggitin, si Terence ay personal na bodyguard ni Truett, at siya rin ang emisaryo mula sa North Island hanggang sa West Island. Kapag may pangangailangan na gumawa ng desisyon, siya ang dapat na gumawa ng desisyon. Envoy Linford, ang ruta ng dagat sa unahan ay ganap na natatakpan ng fog ng dagat. Hindi natin maisip ang partikular na sitwasyon. Kung patuloy tayong sumulong ng padalos-dalos, baka nasa panganib tayo. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Nagtanong ang isa sa mga matatanda sa ngalan ng karamihan. Ang lakas ay iginagalang. Bilang mga matatanda, hindi naman sila tanga na nasa tuktok ng kanilang mga ulo ang kanilang mga mata. Kapag oras na upang ibaba ang kanilang mga ulo, sila ay mas maliksi kaysa sa iba. Kung tutuusin, matanda na sila at matalino. Ngumiti si Terence at bumaling kay Julius at Travis, bagong junior lang ako. Dahil parehong nandito si Hallmaster Gongyang at Senior Brother Lan, natural lang sa kanila na magdesisyon. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanilang dalawa, mas malayo sila kay Terence, syempre, at ang kanilang mga salita ay mas nakakumbinsi kaysa kay Terence. Sina Julius at Travis ay parehong tumingin kay Terence, ang kanilang mga titig ay malalim at misteryoso.
Wala sila sa parehong antas, ngunit ang mga aksyon ni Terence ay sapat na para makita nila. Kahit sino ay magiging masaya sa pagiging mataktika ni Terence. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay medyo seryoso ang mga ekspresyon sa sandaling ito. Ang fog ng dagat sa harap nila ay napakakapal, at ang sagabal ng espiritual na pakiramdam ay umabot sa puntong hindi na makabalik. Kahit na ang mga eksperto sa kanilang antas ay hindi makayanan ito. Kahit na hindi nila ganap na hindi magagamit ang kanilang espiritual na kahulugan tulad ng ibang mga tao, ang saklaw ng kanilang pagtuklas ay napakalimitado rin. Ang banal na kahulugan ng Panginoong ito ay maaari lamang sumaklaw sa paligid ng 50 zang. Isang pangungusap lang ang sinabi ni Julius at saka tumahimik. Ako rin, walang pakialam na sabi ni Travis. Nang marinig ito, biglang naging kaba ang mukha ng lahat. Ang saklaw ng pangunawa na 500 talampakan ay hindi sapat para sa paglalayag, lalo na para sa napakalaking treasure ship. Sa ganoong kalayuan, walang oras para matuklasan man lang ang panganib, lalo pat iwasan ito, maliban na lamang kung sila ay tumigil sa kanilang kinalalagyan at hindi gumagalaw. Hindi maiwasan ni Terence na sumakit ang ulo ngayon. Ang divine sense ng demonyong bagay ay may mas malaking saklaw kaysa sa kanila, ngunit hindi ito sapat upang magarantya ang kanilang kaligtasan. Kung patuloy silang sumulong ng walang ingat, ito ay parang pagsusugal sa buhay ng lahat ng nasa barko. Kung may nangyari, ang resulta ay ganap na pagkalipol. Dahil iyon ang kaso, mag-set up tayo ng kampo dito at maghintay at tingnan. Nagpasya si Terence. Tumango ang lahat. Ito ang tanging paraan. Bagamat maaaring mapanganib na huminto lamang sa dagat, mas mabuting manatili na lamang. Sa ganitong paraan, kahit anong hindi mahuhulaan na sitwasyon ang nangyari, kahit papaano ay magkakaroon sila ng ilang oras upang mag-react. Gayunpaman, ang karagatang ito ay puno ng panganib. Magtayo man tayo ng kampo dito, hindi natin mapapabayaan ang ating pagbabantay. Dapat nating palakasin ang ating pagbabantay. Nagpatuloy si Terence. 4,638. Oo, tama ang espesyal na Sugo Linford. Hindi natin maaaring pabayaan ang ating pagbabantay sa oras na ito. Iminumungkahi ko na tipunin natin ang lahat ng panloob na disipulo sa barko at hatiin sila sa 2 pangkat upang magpatrolya. Sabi ng isang matanda. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Bagamat walang kapantay ang defensive ability ng higanteng treasured ship, hindi nila inisip na magkaroon ng isa pang layer ng proteksyon. Marahil ay makakatakas sila sa kalamidad na ito. Oo, pero kung ordinaryong inner sect disciple lang ang nagpapatrol, natatakot akong hindi magiging maganda ang epekto nito. Kung tutuusin, ang espiritual na pakiramdam ng isang eksperto sa Jindan ay halos ganap na nahiwalay sa fog ng dagat. Pinakamabuting magkaroon ng isang top-notch expert na nagbabantay dito, para ito ay walang kabuluhan. Lumingon si Terence kay Julius at Travis. Hallmaster Gongyang, Senior Brother Travis, kayong dalawa ang pinakamakapangyarihang tao sa barkong ito. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng buong barko, kaya kailangan kong hilingin sa iyo na magpalitan sa pagbabantay sa barko. Sige, sabi niya. Sabay na tumango sina Julius at Travis. Wala silang dahilan para tumanggi sa oras na ito. Tsaka kung may nangyari sa treasured ship, magkakaproblema din sila. Ito ay walang silbi kahit gaano pa sila kalakas sa walang katapusang dagat. Sa 2 dakilang Diyos na ito na personal na namamahala sa lugar, ang lahat ay higit pa o hindi gaanong nakadarama ng kaunting kaginhawahan. Gayunpaman, alam ng lahat na ito ay isang psikolohikal na kaginhawaan lamang. Ang saklaw ng pangunawa na 500 talampakan ay mas mahusay kaysa wala. Sa kabutihang palad, ito ay isang gumagalaw na kuta sa dagat. Hanggat walang malalaking aksidente, dapat walang problema. Ang lagay ng panahon ay hindi mahuhulaan, at ang tanging panganib na maaaring makita ng banal na kahulugan ay ang mga hayop sa dagat.
Ang protective array ng giant treasured ship ay sapat na upang harangan ang mga pag-atake ng karamihan sa mga sea beast, at sa parehong oras, ito ay inilapat din sa isang camouflage technique na espesyal na idinisenyo upang harapin ang mga sea beast, upang hindi ito atakihin ng mga sea beast sa normal na mga pangyayari. Walang nangyari sa loob ng isang araw, at gaya ng inaasahan, walang mga sea beast na dumating para manggulo sa kanila. Gayunpaman, sa gabi, isang biglaang pagbabago ang naganap. May darating na barko. Si Julius, na nakasandal sa deck railing, ay biglang na-tense. Nag-iba agad ang tamad niyang ugali. Siya ay naging dominante at malamig, na naging dahilan upang hindi maglakas loob na lumapit sa kanya. Si Terence at ang iba pa ay nasa gilid, at lahat sila ay nagulat. Ito ang malalim na dagat, at ang mga normal na barko ay hindi maglalakas loob na pumasok, o sila ay ilibing sa dagat. Ang kabilang partido ba ay isang treasure ship? It's not a treasure ship. May mga expert sa kabilang barko. Hindi ko alam kung paano sila nag-imbestiga, pero kung titingnan ang direksyon, parating talaga sila sa atin. Agad na lumitaw si Travis, ang kanyang ekspresyon ay kasing seryoso niya. Dalawa lang ang posibilidad na lumitaw ang isang ordinaryong barko sa malalim na dagat. Ang kabilang partido ay alinman sa isang tanga o isang matapang na tao na may mahusay na mga kasanayan. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang huli ay malamang na ang kaso. Natakot ang karamihan, at lahat sila ay nabalisa. Alam nilang hindi pala kaibigan ang lalaking ito. Bagamat makapangyarihang mandirigma sina Julius at Travis, alam nila na hindi pala kaibigan ang lalaking ito dahil naglakas loob siyang pumunta rito gamit ang isang ordinaryong barko at matukoy sila sa pamamagitan ng makapal na sea fog. Little junior brother, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi napigilan ni Natalie ang kaba habang lumingon kay Terence. Dahil ma-detect siya nina Julius at Travis, dapat wala pang 100 metro ang layo niya sa kanya. Kung hindi siya gumalaw, darating siya sa isang iglap. Sa makatuwid, hindi siya maaaring mag-alinlangan sa lahat. Kung biyaya, hindi sakuna. Kung sakuna, hindi maiiwasan. Bagamat malakas ang kalaban, mas delikado lang kung tatakbo tayo ng padalos-dalos. Mas mabuti nang tumahimik kesa gumalaw. Mapagpasyahang sabi ni Travis. Ang lahat ay nakatingin pa rin kay Terence sa takot. Sa lakas ni Travis, hindi niya kailangang matakot sa anumang malakas na kalaban, ngunit ang iba ay. Sila ay nasa isang diplomatikong misyon sa Western Island, at sa madaling salita, narito sila upang magsaya at magpahinga. Hindi nila naisip na ibigay ang kanilang buhay sa walang katapusang dagat. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot. Ang mga salita ni Travis ay may katuturan, ngunit ang problema ay kahit siya at si Julius ay nahihirapang pakitunguhan ang taong ito. Anong klaseng master ito? Tinitimbang ni Terence ang mga kalamangan at kahinaan ng marinig ang boses ng multo sa kanyang isipan. Hindi na kailangang pag-isipan pa. Hindi tao ang nasa kabilang barko. Hindi tao. Baka multo yon. Tumindig ang balahibo ni Terence, ito ba ang maalamat na ghost ship? Ang mundo ay puno ng mga kakaibang bagay, at si Terence ay hindi naniniwala sa mga bagay na ito noon, ngunit habang lumalaki ang kanyang lakas at paningin, hindi na niya nakitang kakaiba ang mga bagay na ito. Nawala ng malay. Kung hindi tao, multo. Kailan ka pa naging napakasimple? Nabulunan ng makamulto at walang imak na sinabi, ito ay isang espiritong hayop. No wonder. Hindi mapigilan ni Terence na mabigla. Hindi nakakagulat na naglakas loob silang pumunta sa malalim na dagat gamit lamang ang isang normal na barko. Hindi katakataka na maaari silang tumago sa fog ng dagat upang mahanap kung nasaan siya. Sila ay mula sa angkan ng espiritong hayop. Mula sa paglalakbay sa katimugang isla, si Terence ay nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng angkan ng spirit beast. Ang mga taong practitioner ay hindi nang ahas na pumunta sa dagat ng walang bangka, ngunit hindi ito ang kaso para sa makapangyarihang mga espiritong hayop. Naglakas loob pa ang 5 lasong dragon na labanan ang higanteng electric eel sa dagat.
Ang mga spirit beast na ito ay maaaring hindi kasing lakas ng 5 poison dragon, ngunit ang higanteng electric eel ay hindi isang pangkaraniwang pag-iral, at ang mga normal na sea beast ay walang magagawa sa kanila. Bukod dito, mayroong miasma fog sa lahat ng dako sa Southern Island na mas kakilakilabot kaysa sa fog ng dagat. Hindi lamang ito nakaapekto sa pangunawa ng banal na kahulugan, ngunit ito rin ay lubhang nakakalason. Ang sinumang naglakbay sa ilalim ng miasma fog sa buong taon ay madaling makaharap sa fog ng dagat. Senior, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Kinailangang tanungin ni Terence ang matanda. Hindi niya masabi kina Julius at Travis ang tungkol dito, kung hindi, maghahihinala sila. Bukod dito, wala silang gaanong alam tungkol sa mga espiritong hayop gaya ng matandang Asher Dragon na Elder, ang matandang lalaki. Wala silang masasabi sa kanya kahit magtanong pa siya. Walang kwenta kahit tanungin mo ako tungkol dito. Matagal na akong hindi naging elder. Sino ang nakakaalam kung ano ang sitwasyon sa Spirit Beast Clan ngayon? Ang malagim na bagay ay tumawa ng mapait at sinabing walang magawa, ayon sa mga alituntuning itinakda ng hari ng mga espiritong hayop, ang mga espiritong hayop at ang mga hayop sa dagat ay dapat na lumayo sa landas ng isa't isa. Sa makatuwid, maliban kung may malaking mangyari, walang espiritong hayop ang pinapayagang pumunta sa dagat. Ngayong ang Vermilion Bird ang namamahala, at ito ay naging magulo sa loob ng mahabang panahon, ang panuntunang ito ay matagal nang nakalimutan. Baka may mga spirit beast na lumabas para maging pirates. Espiritu Beast Pirates. Ang mga talukap ni Terence ay kumaibot, ang kanyang ekspresyon ay kakaiba. Ang salitang Spirit Beast Pirates ay palaging nagpapidama ng kakaiba sa mga tao. Gayunpaman, sa totoo lang, ang mga espiritong hayop na pirates ay tiyak na mas nakakatakot kaysa sa mga pirata ng tao. Ang makapangyarihang mga Panginoon ng tao ay may malawak na hanay ng mga koneksyon. Maaari silang pumili ng sinuman sa kanila at mamuhay ng napakakomportableng buhay, kaya sa pangkalahatan ay hindi sila nauubusan ng pagiging pirata. Gayunpaman, iba ang mga espiritong hayop. Mahirap para sa kanila na tanggapin ang lipunan ng tao. Sa sandaling hindi sila tinanggap ng angkan ng espiritong hayop ng Katimugang Isla, wala nang ibang paraan maliban sa mga pirata. 4,639. Biglang naalala ni Terence na ang mga spirit beast na ito ay malamang na naging pirates dahil nasaktan nila ang Vermilion Bird. Ngayong nasa poder na ang Vermilion Bird, wala silang ibang pagpipilian kundi maging pirata kung gusto nilang mabuhay. Habang kinakausap ni Terence ang bagay, ang lahat ay nagkakaroon ng mainit na debate. Alam ng lahat na ang mga salita ni Travis ay may katuturan, ngunit ang kailangan ay ang isa ay dapat maging sapat na malakas. Paano kung ang kabilang partido ay mas malakas kaysa sa kanila? Ang pananatili dito ay naghihintay lamang ng kamatayan. Gayunpaman, alam ng lahat na kahit gaano pa sila magtalo, wala itong silbi. Ang desisyon ay nakasalalay pa rin kay Terence, ang espesyal na sugo. Maliban kung handa silang ipagkanulo ang 3 pavilion, napakabigat ng mga salita ni Terence. Maging sina Julius at Travis ay hindi nagbago ang isip. Matapos pakinggan ang mga salita ng multo, mabilis itong tinitimbang ni Terence sa kanyang isipan at nagpasya, takas tayo kasama ang bangka. Agad na nawala ang pagtatalo, at ang lahat ay natigilan habang nakatingin kay Terence sa gulat. Kahit na ang mga nag-iisip na mag-back out ay hindi inaasahan ni Terence na gagawa ng ganitong desisyon. No, we're too close to each other. Kung tatakbo tayo ngayon, mas marami pa tayong flaws na isisiwalat. At saka, may sea fog kung saan-saan. Ni hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Paano tayo makakatakas? Agad namang tumutol si Travis. Bahagyang kumunat ang noo ni Julius at hindi nagsalita. Samantala, higit sa kalahati ng mga taong naruroon ay tumango bilang pagsang-ayon. Bagaman hindi ito isang larangan ng digmaan, hindi ito isang matalinong pagpili na tumakas sa huling minuto. Katumbas ito ng ganap na pagbibigay ng inisyatiba sa kalaban. Mahihirapang lumaban ang kalaban. Ito ay maghihikayat lamang sa pagmamataas ng kalaban at gagawing mas walang pigil ang kalaban.
Kapag nangyari iyon, mas malala ang kahihinatnan. Ang mas mahalaga ay ang fog ng dagat. Kung alam nila ang daan palabas, hindi katanggap-tanggap na tumakas. Pagkatapos ng lahat, hanggat sila ay sapat na mabilis, maaari nilang iwaksi ang kabilang partido. Ngunit ngayong makapal na ang ulap sa dagat, hindi man lang sila ng ahas na gumalaw noon, lalo pat tumakbo ng buong bilis ngayon. Hindi ba ito pagsusugal sa kanilang buhay? Dahil ito ay isang sugal ng buhay, kaysa mamatay sa dagat nang hindi alam kung bakit, mas mabuting makipag-away sa kabilang partido ng lantaran. Sa ganoong paraan, kahit na namatay siya, maaari siyang mamatay ng may pag-unawa. Nang makita ang iba't ibang reaksyon ng lahat, biglang tumayo si Natalie at sinabing, "Tumahimik kayong lahat." Ang little junior brother ay ang espesyal na sugo na hinirang ng lolo. Siya ang may huling say kung paano lilipat ang barkong ito. Ang sino mang maglakas loob na magsabi ng anumang bagay upang guluhin ang puso ng mga tao ay ituturing na nagtataksil sa 3 pabilyon ng North Island. Walang nang-ahas na magsabi ng kahit ano. Maging si Travis, na unang tumutol, ay tumingin sa ekspresyon ni Natalie at piniling manahimik na may masalimuot na ekspresyon. Kung tutuusin, siya ang pinagkakatiwalaan ni Truett. Hindi niya magawang manguna para kalabanin si Natalie, ang prinsesa ng umaakyat na pavilion. Nang makita ang reaksyon ng lahat, hindi maiwasan ni Terence na tumingin kay Natalie na nagtataka. Karaniwang inosente ang babaeng ito, ngunit sa kritikal na sandaling ito, talagang matapang siya, at malabo niyang nakikita ang ilan sa kapangyarihan ni Truett. Kung tutuusin, naiimpluwensyahan na siya nito mula pa noong bata pa siya, at ang maliit na senior sister na ito ay hindi simple. Ang sitwasyon ay apurahan, at walang puwang para sa pagkaantala. Nang makitang tumahimik na ang lahat, agad na tinungo ni Terence ang daan papasok sa sabungan, at lahat ay sumunod sa likuran niya, kinakabahang naghihintay kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang sabungan ng higanteng treasure ship na ito ay ganap na naiiba sa mga ordinaryong barko. Sa loob ng malawak na espasyo, mayroong higit sa 10 control post. Ang bawat isa sa kanila ay nakatuon sa pagkontrol sa isang hanay ng mga array, at tanging ang mga profesional na espesyal na sinanay ang makakakontrol sa kanila. Gagawin ko. Biglang naglakad si Terence papunta sa central control post, na sinenyasan ng helmsman na tumabi. Natigilan ng lahat ang lalaking ito ang mismong Mangenguna. Hindi ito biro. Upang makaiwas sa isang higanteng barko na tulad nito, ang isa ay dapat dumaan sa napakahigpit na propesyonal na pagsasanay ng maaga. Kung hindi, maging ang mga may karanasang matandang helmsmen ay magiging bulag. Lahat sila ay mga barko, ngunit ang isang higanteng treasure ship at isang ordinaryong barko ay ganap na naiiba. Espesyal na sugo Linford. Ito ay iba sa isang barko. Mahinang sabi ng Tim O'Neill. Alam ko. Kaya naman iiwan ko ang natitirang mga kontrol sa inyo. Kokontrolin ko lang ang direksyon, kaya makinig ka lang sa mga order ko. Si Terence ang pumalit sa pangunahing control post. Nang makita ang determinasyon ni Terence, ang Tim O'Neill ay mabilis na lumipat sa gilid, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Patay sila kung inakusahan sila ni Terence ng pagtataksil sa North Island kung ipagpapatuloy nila ang pagkapatas na ito. Nakatenterhawk ang helmsman, at gayon din ang iba. Gayunpaman, wala silang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano sa oras na ito. Ang kalaban ay 10 zang pa ang layo sa atin. Biglang tumunog ang boses ni Julius, na ikinagulat ng lahat. Nakikita na nila ang magaspang na balangkas ng barko mula sa 30 metro ang layo. Kung walang proteksyon na hanay sa labas ng treasure ship, ang kaaway ay madaling tumalon mula sa barko at lumapit. Hindi ito pinansin ni Terence at mahinahong naramdaman ang control stick. Full speed. Nagulat ang mga operator ng iba't ibang post nang marinig nila ito. Hindi tulad ng mga ordinaryong barko, higit sa lahat ay umaasa sila sa simoy ng dagat, ngunit ang kapangyarihan ng treasured ship na ito ay nagmula sa hanay. Hanggat mayroong sapat na espiritual na chi, ang bilis nito ay maaaring tumaas sa sukdulan sa ilang paghinga. Ito ay isang kalamangan na walang ibang barko ang maihahambing.
Gayunpaman, mabigat ang ulap sa dagat, at hindi nila matukoy kung isla o dagat ba ang nasa harapan nila, lalo pa ang mga nakalubog na bahura. Hindi ba ito ay panliligaw lamang sa kamatayan? Ngunit ang tono ni Terence ay mahigpit, at walang nang-ahas na mag-alinlangan. Mabilis nilang isinaaktibo ang porma sayon sa pinakamataas na lakas nito, at lahat sila ay natisod. Hindi biro ang pagbilis ng higanteng barko. Si Terence naman ay nakatitig sa dagat sa harap niya na may seryosong ekspresyon. Wala siyang makitang kahit 100 talampakan ang layo, pero umarte pa rin siya na parang seryoso. Ilang sandali pa, parang may nangyari, bigla siyang lumiko sa kaliwa. Hindi ako makakalakad ng ganito. May malaking bahura sa unahan, hindi tayo makakapunta dito, masyadong delikado. Napatalon sa gulat ang Taiman. Siya ang naging tagapamahala sa mga nakaraang paglalakbay sa Western Island, kaya nagkaroon siya ng kaunting pag-unawa sa rutang ito. Bagamat hindi natatakot ang barko sa mga ordinaryong nakalubog na bahura, kung napakaraming nakalubog na bahura, magdudulot pa rin ito ng hindi maibabalik na pinsala sa barko. Lalo na sa sobrang bilis na ito, kahit na ang protective array ay maaaring hindi ito makayanan at direktang masira. Nang makita ang panik ng helmsman, lahat ay natarante rin na sentimo ang kalmado ngunit nakakabaliw na ugali ni Terence ay nagparamdam sa kanila na sumakay sila sa isang barkong pirata. Hindi naman sila mamamatay lahat sa kamay niya, diba? Ngunit huli na para pagsisihan ito ngayon. Walang nang-ahas na tumutol, hindi man lang gumawa ng tunog, natatakot na maapektuhan nito ang paghatol ni Terence. 4,640. Sa orihinal, mayroon pa ring 70% na posibilidad ng kamatayan, ngunit kung ang isang tao ay magdudulot ng mas maraming problema, ito ay talagang 10% na tiyak na kamatayan. Natakot ang karamihan dahil hindi nila alam ang detalye. Kung alam nilang si Terence ang Jade, hindi sila matatakot. Ang pamamaraan ni Terence ay kapareho ng noong siya ay nasa escort party sa South Continent, gamit ang Jade para hudyat ng direksyon. Bang! Bang! Habang pasulong sila, biglang narinig ng lahat ang bahagyang tunog ng banggaan. Gaya ng inaasahan ng Team O'Neill, halatang nataman nila ang isang bahura. Lahat sila ay agad na nakabantay. Kung talagang malaking bahura, malaking problema. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay ganap na wala sa inaasahan ng lahat. Bagamat palagi nilang naririnig ang ganitong uri ng tunog ng light collision paminsan-minsan, ito ay hindi gaanong matindi kaysa sa naisip nila. Kung ito lamang ang antas, ito ay ganap na nasa loob ng saklaw ng pagpapaubaya ng higanteng treasured ship. Paano ito posible? Hindi lang ang helmsman, lahat ay natigilan din, kasama sina Julius at Travis. Lahat sila ay tumingin kay Terence na hindi makapaniwala. Hindi ito isang bagay na magagawa ng isang normal na tao, maliban kung si Terence ay mas malakas kaysa sa kanila at nakakakita sa ulap gamit ang kanyang espiritu, ngunit imposible iyon. Nagulat na lamang ang mga tao sa higanteng treasured ship. Sa oras na ito, natulala na ang Spirit Beastmaster sa barko. Sa pagtingin sa balangkas ng treasured ship na mabilis na naglaho sa kanilang paningin, lahat sila ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi ba masyadong mabilis? Ang dahilan kung bakit pinili nilang lumipat sa loob ng fog ng dagat ay dahil natatakot sila na ang kabilang partido ay tumakas sa anumang paraan. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ng anumang treasured ship ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong barko. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng sea fog sa kanilang mga paggalaw ay magkakaroon sila ng pagkakataong magtagumpay. Isinasantibi ang mga makalangit na kayamanan sa barko, ang halaga ng iinggatang barko lamang ay sapat na para mamuhay sila ng walang pakialam. Gayunpaman, hindi nila akalain na bago pa man nila simulan ang pag-atake sa defensive array, tatakas talaga ang kabilang partido na para bang mali ang nainom nilang gamot. At saka, mukhang sinadya nilang sumugod sa grupo ng mga bahura. Ano ang dapat nilang gawin? Ang ambon sa dagat ay hindi gaanong nakaapekto sa espiritong hayop na mga masters, ngunit hindi ito sa puntong hindi nila ito mapapansin.
Kung sila ay nagmamaneho tulad ni Terence, sila ay nasa malaking problema kung sila ay tumama ng ilang mga bato at gumawa ng buta sa ilalim ng bangka. Nagkatinginan ng Spirit Beast Masters at sumuko. Ang mga treasure ship ay mahirap makuha, ngunit hanggat mayroon silang sapat na pasensya, magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Ang mga espiritong pirata na ito ay walang batas, ngunit lubos nilang pinahahalagahan ang kanilang buhay. Hindi nila itataya ang kanilang buhay tulad ni Terence kahit na sila ay bugbugin hanggang mamatay. Sa ilalim ng takip ng fog ng dagat, ang dambuhalang treasured ship ay tumakbo sa pinakamataas na bilis nito sa loob ng 2 oras. Naka-tenterhook din ang lahat ng tao sa barko sa loob ng 2 oras, lalo na ang Team O'Neill na pinakamagaling sa maritime affairs. Sa sobrang takot niya ay manhid na siya. Ang isang karaniwang tao ay nanunood lamang ng palabas, malamang ay natutuwa lang sila, ngunit sa isang practitioner na tulad niya, ang mga aksyon ni Terence ay ganap na sumisira sa kanyang buong pananaw sa mundo. 2 oras na siyang nagmamaneho sa fog, at walang nangyari sa kanya. May paraan ba talaga para magmaneho ng treasure ship na ganito? Ilang saglit pa, biglang nagliwanag ang tanawin sa harapan niya. Ang visibility na 10 zang lamang ay biglang tumaas sa ilang libong zang, at ito ay mabilis na tumataas. Ang mabigat na dagat na ulap ay mabilis na naglaho ng walang bakas, at ang eksena sa harap niya ay naging isang walang katapusang bughaw na kalangitan at puting ulap. Sige, ipaubaya ko na sa iyo ang iba. Noon lamang sinenyasan ni Terence ang Team O'Neill na pumalit, at ang mga tao ay naghiyawan. Akala ng lahat ay mababalatan sila ng buhay kung hindi patay sa pagkakataong ito, ngunit hindi nila inaasahan na gagawin lang ito ni Terence at ipapasa ito ng walang anumang problema. Little junior brother, ang galing mo. Hinawakan ni Natalie ang braso ni Terence at masayang sinabi, sumasayaw kasama ang maliit na curly bear. Mabilis na gumawa ng paraan ang mga tao sa paligid nila. Hawak pa rin ng maliit na bagay na ito ang isang pares ng higanteng gunting sa kanyang kamay, kaya hindi nila hinayaang maputol ang kanilang pagkalalaki. Aside, this kid does have his own set of moves. Sa sulok, nagkatinginan sina Linden at Harry, naiinggit at nagseselos habang pinapanood si Terence na naging bayani ng karamihan. Sa katunayan, kahit si Travis, nakalaban ni Terence sa simula, ay hindi maiwasang tumingin kay Terence sa ibang liwanag. Hindi pa siya nakipag-ugnayan kay Terence noon, at ang alam niya tungkol sa kanya ay mula sa mga chismis. Naisip niya na si Terence ay katulad ni Delmar, ang tinaguriang Super Rookie King, isang magandang mukha na may katanyagan ng higit pa sa lakas. Hindi niya inaasahan na may kakayahan si Terence. Ikaw talaga ang nanalo sa escort party sa South Continent. Nandito na talaga ang mga mata ko this time. Mahinang sabi ni Julius habang nakatingin kay Terence. Nagulat si Terence. Alam ito ni Julius. Gayunpaman, pagkatapos itong pag-isipang mabuti, ang law enforcement hall sa ilalim ng taong ito ay hindi lamang ang law enforcement agency ng 3 pavilion ng North Island, kundi isang intelligence agency. Ang isang bagay na kahit na alam ni Truett ay natural na hindi magiging lihim sa kanyang mga mata. Hallmaster Gongyang, masyado kang mabait. Ito ay isang maliit na pandaraya lamang, hindi dapat banggitin. Sabi ni Terence na may halong ngiti. Walang ibang sinabi si Julius. Matapos makipagpalitan ng tingin kay Travis, nawala silang dalawa sa karamihan. Dahil tapos na ang krisis, dapat nilang patuloy na protektahan ang Natalie ng lihim. Hindi sila pwedeng tumayo lang at walang magawa. Hindi sila nag-usap sa loob ng 7 araw, at sa wakas ay dumating ang barko sa pantalan. 2 araw nang huli dahil lumihis si Terence, ngunit mas mabuti pa rin ito kaysa matrap sa fog, o ang spirit beast na pirates. 2 araw lang naman itong late. 3 araw na ang birthday party ni Nika, kaya baliwala. Ang pagdating ng higanteng treasure ship ay naging dahilan upang maging mas masigla ang orihinal na abalang West Island Pier. Ang pier ay abala sa mga tao, at halos lahat ng nasa malapit ay nagsisiksikan upang panoorin ang palabas. Si Terence at Natalie ang nanguna sa paglabas ng barko, habang ang iba pang mga tao ay pumila ayon sa kanilang katayuan.
Sina Julius at Travis lang ang nawala dahil hindi nila ipapakita ang kanilang mga mukha sa publiko. Hello, Miss Salter. I'm Lucy, the special envoy for this reception. Nandito ako sa ilalim ng utos ng Island Master para hintayin ang mga kilalang bisita mula sa North Island. Mahirap ang iyong paglalakbay. Lumapit ang isang babae mula sa karamihan at bumati. Pinalaki ni Terence ang babae. Siya ay may mukha ng isang dalaga, ngunit ang kanyang hitsura ay katamtaman, na para bang hindi siya dumaan sa anumang pagbabago sa kosmetiko. Ang ikinagulat niya ay ang Lucy na ito ay hindi nagbigay ng aura ng isang master, ngunit siya ay isang master ng profound stage. Tila na puno ng mga eksperto ang West Island. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.